pula na to. Yan. At saka dilaw. So hindi siya hindi to kanta ni ni sino ba ni Bamboo na hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ayan. Ano yan, bale hindi tayo ngayon sa mga politika na yan, bahala sa buhay nila. At lalong hindi to lalo nung hindi to unahan ko na kayo, lalo na hindi to siopaw siopaw, bolobola o asado. Yan, hindi yan bolobola at asado kasi may kulay Good day mga ka-RV, mga ka-road venture. So magandang topic na naman tayo ngayon. Yan, about tayo sa kulay yan, kulay na ito. Lalo na kapag bago yung gulong natin, makikita nyo yung na to, yung pula na to. Yan, at saka dilaw. So hindi siya hindi to kanta ni ni sino ba ni Bamboo na hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ayan. Ano yan, bale hindi tayo ngayon sa mga politika na yan, bahala sa buhay nila. At lalong hindi to lalo nung hindi to unahan ko na kayo, lalo na hindi to siopaw siopaw, bolobola o asado. Yan, hindi yan bolobola at asado kasi may kulay so yung pula at dilaw na to, yan yung palatandaan na yan ang markings na palatandaan na dyan ang part ng gulong na pinakamagaan. Yan ang part ng gulong na pinakamagaan sa yellow at pula. So kaya dyan din natin itatapat yung pito para less tingga na ilalagay at markings na dyan natin ilalagay yung pito. Pag murado na, bago baklasin o kapag ipunta na, so magpapalit kayo ng pito o kung ano mong gagawin nyo sa rim nyo o kung babaklasin nyo, lagyan ng palatandaan, choke. Yan ang ginagawa nila. At kapag less tingga nga, so less yung babayaran nyo kasi yung tingga, mahal yung tingga Bakit nga ba may markings yung mga yan? Kasi ito, yung gulong ko na to, bago to So silipin natin lahat kasi 5 to tingnan natin yung kulay kung meron silang lahat. So yan nga, nakikita nyo to, bago to, siguro pa lang to, 2 months old. Yan, so ito yung pula, yellow. So ikot tayo. Ito ang pula, ito yung yellow. So kailangan kapag medyo gamit na yung gulong nyo, luma na, lagyan nyo pa rin ng pintura. Kapag nabura na, lagyan nyo pa rin ng pintura. Yan, yellow. Saan yung red? Makita yung red. So yan. Hindi ko na makita yung red. Ayan, wala na yung red, burado na. So burado na yung red. Hindi ko alam kung saan, bakit nabura. Ayan, so wala siyang red, yellow lang. Okay lang naman yan. Sa spare tire natin, yellow. So pwede rin isa lang, pwedeng dalawa. So wala rin red to, so yellow lang din. Tapos shoutout pala muna sa mga club natin dyan. Tapos ito isa, yellow at saka pula. Yan, so may yellow at pula rin. So yun na mga katipid tayo, palatandaan din to na dito yung valve stem or pito na ilalagay natin. Kasi once na wheel balancing na to, tapos syempre nilagyan na nila ng tingga, diba? Nilagyan na ng tingga, tinapat niya na dito yung pito. Tapos kapag napag-vulcanize tayo,
dapat dito rin uli nila ibabalik o itatapat yung pito. So paano kung yun nga yung hindi nila matapat yung tireman, yung nagbalik yung ano natin, yung gulong or yung nag-vulcanize ng gulong natin. Pag hindi niya nabalik yan, maapektuhan yung, di ba, nung nag-wheel balancing nga tayo, dito tinapat yun. So pag wala yung pito doon, katulad nito, wala yung pito sa markings na yan, sa red or sa yellow, pag wala yan, may ano yan, may apektado pa rin yung ano yan. Kahit sabihin mo na wheel balancing yan, apektado pa rin. Kasi nga, dapat dito nakatapat eh. Kasi kaya nga nila yung mga nag-vulcanize, kapag burado tong red at saka yellow na to, pag burado yan, nilalagyan nila ng chalk para doon nila ibabalik yung pito, para yung performance or yung wheel balancing yung na ginawa dati, mas ano pa rin, mas accurate pa rin yung basa niya. Dapat yung pito na to dito sa red or yellow. Tapos sabihin nyo, syempre magtatanong kayo sa comment, syempre bakit sa'yo boss, yung pito mo wala sa yellow or sa red? So yun nga, yun ang problema. Kailangan din kapag bago yung gulong natin, syempre may basic na knowledge na tayo sa yellow na yan, sa kulay na yan, at saka sa pula na yan. Dapat yun ang una nating i-check kapag bago yung gulong natin, bago natin ikabit dito sa rim. Dapat yung pito na yan nakatapat sa yellow or red. Kasi kapag hindi nakatapat yan sa kulay na yan, iba yung performance ng sasakyan natin, at saka mas maraming tingga yung ilalagay nila. So kaya nga, pakiusap lang din sa mga tireman natin, kasi yung iba syempre hindi rin nila alam or hindi sila na-train. Hindi naman lahat, pero syempre iba pa rin kapag tayo yung mga yung mga owner na may alam tayo sa ganito kapag bago yung gulong natin. Kasi hindi ko lang din kasi na monitor to eh, kasi nagpabaktas ako nung nakaraan. Hindi ko alam kung kung sino yung may mali eh. Hindi ko rin kasi na monitor to. Yun nga, pinaka basic to, pero nakakaligtaan natin. Yun, aminado naman ako, nakaligtaan ko talaga to. Hindi ko rin talaga na monitor. Ayan. So dapat talaga nakatapat yan. Kasi bukod dyan sa performance or sa maraming tingga na ilalagay kapag hindi nakatapat, syempre babaklasin nyo na naman. Pag binaklas nyo yan, syempre another gastos na naman, di ba? Kaya yun nga lang, pakiusap lang sa mga tireman, yan, sa mga nag-vulcanize. Ayan, kapag burado na yan, lagyan ng markings, lagyan ng chalk. Dun nila uli ikabit o itapat yung pito sa may kulay, di ba? Para hindi tayo yung kasi para tayo doble gastos, kasi hindi naman natin minsan namo-monitor yan eh, di ba? Kapag busy rin tayo, di ba? Yung iba kasi mostly naman sa atin minsan pagagawa lang o pakakabit na yung gulong, okay na, tapos na. O hindi na natin nakikita to, o lalo na kapag burado yan. So dapat monitor din natin para makatipid tayo, di ba? Tsaka syempre sa mga tireman natin, yan. Syempre yung iba naman, di ba? Hindi rin talaga alam or hindi sila na-train bago nila ikabit talaga. So mas maigi tayo na mismo mga owner na mag-monitor. Ito yung basic na sinasabi ko. Malaking bagay yan. Yan, malaking bagay yan na itapat dyan. So hanggang dito na lang yung yung vlog natin about sa sa pulat dilaw na yan, sa kulay na yan. So sana may naitulong ako sa inyo. Ayan, mga basic na yan. Napaka-importante pala niyan. Kahit ako hindi ko rin na-monitor. So stay safe, God bless mga ka-road venture. Yan. Nandito tayo sa sa Hill Fernando, Marikina. Ay maingay, pasensya na. Ciao.